ano po ang inyong reaksyon sa mga may duda dito sa accuracy po ng inyong survey, considering po na mukha doon pong hindi naging accurate po ang inyong survey doon po sa nagdaang pong senatorial elections? Sorry, Ted. Po, ano po ang inyong reaksyon, Sir Ronald, doon po sa mga nagsasabi na baka naman hindi rin to accurate gaya ng inyong naging survey sa pagkasenador? Opo, itong inyong survey na ito, sir. Opo, can you hear me, sir? Professor? Opo. yes. Okay, last time. Ano po ang inyong masasabi doon sa mga nagkokomento na gaano ka-accurate itong inyong survey na ito? Doon nga sa pagkasenador na survey ninyo, hindi naman accurate daw. Nung ang hinahambing ng umpisa ay yung Abril na survey, no? That was done April 20 to 24, 3 linggo bago doon sa eleksyon. Itong survey na ito na ginawa noong May 6 to 9, 19 na kandidato ang maaring manalo, no? At yung kasama doon sa 19 na yun, yung 12 nanalo. At makikita doon sa hinambing namin yung pre-election preference batay sa survey doon sa actual result. Karamihan doon sa 12 na nanalo ay bumaba ang kanilang suporta. 2 lamang ang tumaas. Ito ay si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Kung kaya't ang kinalabasan noon, maaring ito yung nagpapaliwanag kung bakit bumaba yung ranko ng ilan na mataas ang suporta sa mga pre-election survey at tumaas ang ranko nila Senator-elect Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan. Opo. Sige po. So meaning itong inyong survey na pinakabagot sa trust and trust ratings po at mga katanungang pampolitika, ito po maaari sabihin natin na accurate po ito. Yes, basically it captures yung opinion ng tao ng panahon na yun.